Pasko. Ito'y kahit mas mura ngayon ang kanilang mga produkto kagaya ng longganisa, ham at embutido. Dati po kasi yung mga laman na ginagawa ng frozen, nawawala po. Kumbaga, wala na supply ng mga frozen meat. Ngayon medyo may mga dating na kasi. Marami na po dumarating. Pero anila, posibleng magmahal din na ang mga ito, lalo na kapag malapit na ang Pasko. Hindi pa rin makapagtaas ng presyo ang may-ari ng tindahang ito ng mga processed meat products sa Marikina. Baka kasi mas humina pa ang benta kapag nagmahal pa ang mga kaninda. Nanatiling hanggang 450 pesos kada kilo ang ham, habang 110 pesos per pack ang embutido at 140 pesos per kilo ang longganisa. Dati mga October pa lang marami na nagpapabook sa amin. Sa ngayon, wala pa. Nagtataka kami, parang napakatumal ngayon. Pero payo ng mamimiling si Aling Dolores, agahan na ang pamimili habang hindi pa nagtataas ang mga presyo. Para iwas din sa pandemic, kailangan maagang mamili. Total, kung may mga pwede naman ilagay mo. Naubos na yung ano mo naubos Sa na, wala Bangkala, pang Pasko, hindi rin naubos na. ganoong karami ang mga humahabol magbili ng Christmas decors sa sikat na bilihan sa Gapitan Arcade sa Maynila. Si April, na online seller, nag-rush shopping para ibenta sa mga suki na naghahanap ng mga parol, Santa Claus, garland at centerpieces. Hinahanap ko kasi hindi yung magbibigay sa akin na mas cheaper price. Ayon sa mga tindera, hindi na rin sila nagtaas ng presyo ngayong taon para mas makabenta. Matumal din nila ang benta ngayon. Ngayon, bibili mga isa, dalawa na lang, gano'n. Hindi kagaya ng dati, 50, 40, 30. Wala Ngayon, nang pera 10 lang. tao Malaking Dati bilihan. marami Sa kang Makailan, dito. inilabas ng Ngayon, isa na lang, DTI ang dalawa. price guide ng Noche Buena products. Sa 219 shelf-keeping units na binabantayan ng DTI tuwing holiday season, 130 na produkto ang napako o kaya nabawasan ang presyo, habang may 89 naman na nagtaas presyo. Layunin ng listahan na ito na magabayan ang mga mamimili sa mga bibiliin pang Noche Buena. April Rafales, ABS-CBN. Good news din sa mga gustong mag-caroling ngayong Pasko. Kung hindi ito nagawa noong nakaraang taon, ngayon, pinapayagan na ito ng Department of Interior and Local Government sa mga lugar na nasa Alert Level 2. Pero ayon kay DILG Undersecretary for Barangay Affairs Martin Nino, kailangan limitado pa rin ang bilang ng mga lalako. Kailangan din tiyaking nasusunod ang protocols at panuntunan ng DILG. Kaya lang sundan ng health protocol sa alert level 2. Anong ibig sabihin? Kung halimbawa meron kasi mga organized na mga caroling, ito yung mga sitaan, Hello. Hello. protocol na ibigay ng ating mga LGU, kung anong ibibigay ng magmula sa mayor Hello. o sa barangay. Hello. Hello. Nakahanda na sa muling pagsabak sa face-to-face classes ang halos na grupong public schools na bahagi ng pilot run sa Metro Manila. Simula bukas Ingles, live mula sa Ramon Avancenia High School sa Maynila. Napapatrol, Anjo Magawisan. Anjo, ilang estudyante papasok yung bukas? Alvin, 15 estudyante ng Technical Vocational Livelihood Track ang inaasahan nga natin na papasok sa face-to-face classes at sila yung una makakaranas ng face-to-face classes dito sa Ramon Avancenia High School makalipas ang isang kalahating taon. Pero sa buong Metro Manila, inaasahan ng Department of Education na mahigit 2,000 estudyante ang papasok sa 28 elementarya at high school bukas. Excited na nga ang ilan sa kanila na muling masilayan ang kanilang mga klase at teacher. Masusuot na ulit ng 10 taong gulang na grade 4 student na si Alfrea ang kanyang uniforme. Imbes na gadget o module, mga libro at notebook na ang inihanda niya para bukas. Kaya po yung pinili ko mag-face-to-face kasi mas marami ako tututunan sa face-to-face. Tsaka para maraman din po na hindi ako nag-cheat sa online sa mga module.
May pangamba man dahil sa pandemya, tanggap din ng magulang ni Althea na mas mapadadali ang pag-aaral ng mga bata kapag kaharap ang guro. Kung nasa school sila, ang utak nila, pag-aaral talaga, hindi gaya nung nasa bahay, maraming distraction, tsaka hindi sila nakakapag-focus ng maigi. Binibilinan ko po kasi siya laging mag-mask, kung mag-patient inutos ng teacher, laging mag-alcohol, hugas ng kamay. Basta lagi lang yung anak, ipaalala sa kanya yung mga dapat niyang gawin. Magsasalitan kada linggo ang mga grade level na dadalo ng klase sa pinapasukan ni Althea sa Payatas B Annex Elementary School sa Quezon City. Nag-disinfect at naglatag na ng mga signage, marker at iba pang gamit para bukas. Siguro yung magiging problema namin dyan, yung excitement ng magulang, ano? Na kung saan ba kaya alas hindi sila umalis dyan sa pwesto nila, o doon lang sila sa labas para abangan, ano? At saka siyempre po hamon yan sa aming mga guro na magkakontak face to face kung paano namin, ano? Kasi secure yung tinatawag natin yan ba, ano? Safety, same kind of social distancing. Sa Ramon Avicennia High School sa Maynila, tig-isang linggong on-site at online ang klase ng 15 senior high school student sa pilot run. Nilagyan ng QR code ang kanilang mga ID na isa-scan ng mobile app para sa kanilang attendance. Makatatanggap naman ng text message ang mga magulang para ipaalam na nakapasok o pinauwi na ang mga bata. Unang beses itong gagamitin ng paaralan. Yung purpose po ni Sir ay para magkaroon po tayo ng contactless, gathering po ng information. Naniniwala kasi kami na malaki ang responsibilidad ng school sa pangangalaga ng ating estudyante, especially na nandito sila sa loob ng paaralan. So, naiintindihan namin yung kalagayan ng loob ng mga magulang, especially na alam nila ng kanilang anak na nasa loob at ligtas sa loob ng paaralan. Hello. Yung mga mag-aaral dito sa Ramon Avicennia High School, maghugas muna sila ng Saan si Daddy? dito sa hand washing area sa may gate. Unang hakbang naman mula Saan nalagay yung nabigay ni Tita Ella sa akin? Dito sausage lang. Nila itong mga directional markers na ito, papunta naman sa area kung saan i-check yung mga QR code na nasa kanilang mga ID at saka diretso na sila doon sa covered court. Dito naglagay ng holding area sa covered court para hindi na makapaglibot ang mga estudyante. Dito muna sila maghihintay hanggang bigyan ng kudya-tubo na pwede na sila pumunta sa silid-aralan. Ayon sa DepEd, palalawakin ang implementasyon ng face-to-face classes pagkatapos ng 2 buwan. Hindi naman nila winawalang bahala ang banta ng Omicron variant at posibilidad na may magka-COVID-19. Lahat ng mga eskwelahan ay dapat handa dito at ang ating pong instruction ay kung meron na lalabas na kaso, whether whatever variant ay isang kapagad yung ating ating implementation. Sumailalim sa antigen Hindi ko na-decline, na-wait ko lang. Nawala lang. ng Payatas B Annex at Bagong Silangan Elementary School. Lahat sila nag-negatibo ang resulta. Magsasagawa din ng antigen test sa mga estudyante sa Quezon City bukas. Sa ibang lugar, wala ng antigen test basta fully vaccinated na ang mga guro. Panawagan ng teachers group, gawin sana ang lingguhan ito para sa lahat, kasama ng iba pang pag-iingat. Kanino bang kupit dyan? Ginaya mo? Yung ating mga From teachers, Korean, di ba? yung retrofitting ng ating mga schools, para kami, hindi naman natin meron mong kahit may mga barrier, yung mga plastic or whatever barrier, kasi nag-prevent ito sa flow ng yung air. Kailangan na merong standby na doctors din at nurse. Kung gusto nilang mandatory ng testing, dapat ilibre ito. Hindi yun. Tama rin. Bakit kaya bayad? Ang didodoble bilang classroom itong Home Economics Workspace sa Ramon Avicennia High School. Kaya itong mga gamit sa pagmundo, tulad ito sa food mga mixing equipment at doon sa likuran na may mga refrigerator. Donasyon naman ng Manila LGU itong mga acrylic barrier na itinagit sa bawat mesa. Ang sabi ng DepEd, hindi naman kailangan na maglagay ng acrylic barrier